Para pong telenovela ang istorya ng isang lalaking aking nakilala. Rags to riches, ika nga. Hindi raw niya akalain na mula sa pagiging basurero, magiging top-notcher siya sa Harvard University at magtatagumpay bilang CPA lawyer. Narito ang aking report. Maagang namulat si Tony Akyatan sa hirap ng buhay ng mamatay ang inang labandera. Sa murang edad, nasa pagawa na siya ng bakya sa Paite, Laguna para itaguyod ang mga kapatid at sakiting ama. Ipinasok siya bilang isang woodcarver pero wala raw siyang talento sa pagukit kaya ginawa siyang basurero sa paggawaan. Yun ang pinaka-lowest sa trabaho sa wooden shoe factory. Sa edad na 16, naghanap siya ng ibang kapalaran. Sumakay si Tony ng tren ng walang pamasahe. Maynila sana ang target niya pero napunta siya sa Lucena. Sa Bicol siya dinala ng kanyang destinasyon at doon siya nagsimula ng kapalaran. I was hired as a bodeguero sa Hacienda Santa Rita na pag-aari ng mga marasigan sa Bicol. Nakapagtapos siya ng koleyo, cum laude at nag-top din sa CPA board exam. Nang makapasok sa Philippine National Bank, nakakuha siya ng scholarship sa Harvard University sa Amerika. Nag-top sa buong klase sa kursong labor management. Nangailangan sila ng tao na ipadadala sa Chase Manhattan Bank to represent the Philippines. Sabi nga sa iyo, kalaban natin ay mga foreigners dahil 33 countries represented. Sabi ko, hindi ako patatalo dito. Ngayon nagmamayari na si Tony ng isa sa mga nangungunang accounting firm sa buong Southeast Asia. Ang mga kliyente niya mula sa Europa at Amerika. Merong makapangyarihang kamay na nagsasabi, ito ang opportunity mo. Si Attorney Tony Akyatan, ehemplo ng basurerong umasenso dahil sa kanyang pagsisikap at pananampalataya. Hindi ko nga maubos maisip kung saan ako nanggaling, kung paano ako nakarating dito. Ay sinasabi ko sa lahat na ang buhay ng tao sa akin, sa inyo, ayan ay merong nag-guide sa atin. Hinila na po kanina ang tren ng LRT Line 1 na nakamangga ng isa pang tren sa Roosevelt Station kahapon. Dahil sa operasyon, naging mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA kanina. 4 na lane kasi ang sinakop ng mga crane na nag-angat sa tren. Nakatakdang ibalik ang mga tren sa depot sa Pasay ngayong gabi. Nananatili namang sarado ang Balintawak at Roosevelt Stations. Hindi pa rin matiyak ng LRTA kung kailan maibabalik ang serbisyo ng nasabing stasyon. Mga kapuso, isa pang Intramuros sa may mga pinaka-makasaysayang lugar at pangyayari sa Maynila. At ang maganda po riyan, maaari nyo itong balikan sa pamamagitan ng isang walking tour. Yan ang tinutukan ni Micaela Papa. The priest, when settler, Tagalog, Bicolano, Ilocano, Tagalog, Bisaya, Kaangkan, Iboroy, walay papagyan ng Bisaya. Tuwing Sabado at Linggo, dinadagsa ang Intramuros walking tour ni Carlos Celdan na mga gustong di lang mabasa kundi masaksihan mismo ang kasaysayan. The history of Intramuros will really unlock a lot of the mysteries about the Filipino identity. So I tried to do this tour in order to sort of remind people about the glory that was lost. Sa halagang 500 pesos, meron ka ng history lesson ng iba't ibang gusali sa Intramuros, meron ka pang stage play. Nag-ala ilustrado si Celdan sa Manila Cathedral na sagisag daw ng Intramuros bilang sentro ng relihiyon at kultura noong panahon ng Kastila. The Spanish-American War in Cuba was over. Sa baluarte ng San Diego, si Uncle Sam naman ang nagsadula ng pagsasapuso ng Pinoy sa Amerikanong pamumuhay. Thanks to them, I'm now speaking to you in English today. Animoy si General Douglas MacArthur naman ang host sa 1 Victoria Street, baluarte ng mga sundalong kano bago nasira ang Intramuros noong World War II. And not many people realize how many people died in Manila. Di katulad ng karaniwang tour na naglilitanya lang ng kagandahan ng bansa. Kasama rin sa tour ang ilang di kaaya-ayang aspeto ng ating kasaysayan. Let's not kid ourselves, it's a flawed history. We're a flawed people, but that doesn't mean that we're not a powerful people and a united people. So I try to show all sides. Ang mga sikat na tour ni Carlos Celdan, dinadaluhan di lang ng mga foreigner kundi pati na rin ng mga Pinoy na gustong makilala ang ating nakaraan. Marami na raw kasing Pinoy na nagiging dayuhan sa sariling bayan. We come from England, especially for this tour, so really good. Good fun. There's a lot of trivia that he knows na sinishare niya in very interesting. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.
Isang paggawa ng tokwa na kalunos-lunos ang itsura at isang eskwelahang tila malapit ng bumigay at peligroso sa mga bata. Ilan lang yan sa mga tinutukan ng ating sumbungan ng bayan, ang investigador. Ang payo ng mga nakatatanda kumain ng masustansya? Kung mapapansin nyo yun doon sa kawa nila, pagkada dito nila, makikita mo mga langaw. Lagi naman ako ang starring eh. Laging may nagsusumbong, laging nag-ano. Dagdag pa nila, huwag liliban sa eskwela. Nakita ko sa loob ng eskwelahan yung kisame niya. Tinatakpan na lang ng sako. Natutuklap na yung mga yero, tapos yung kahoy na pasuporta nila sa yero, inaanay na. Umiwas sa masamang bisyo, yan naman ang kabilib-bilinan ng lola. Si Fredio ay isang kilalang malaking tulak sa aming lugar. Sundin ang mga payong ito para hindi lumaking sakit ng ulo. Abangan mamayang gabi sa investigador. Susunod, concert sa Pilipinas ng Grammy Award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift ngayong gabi na. Tutok lang mga kapuso dito sa 24 Oras. Gabi sa Balita.